Good morning mga paps. Medyo kagigising ka lang mga paps, no. Ah, ito no, share ko lang no. Malamig ang panahon ngayon mga paps. Alam kong marami sa inyo nakaka-encounter na lalo na sa karburador, no. Pag malamig ang panahon, diyan na yung hirap talaga mag-start yung mga motor natin, no. Ito mga paps, start ko yung motor ko kung hard start din siya. Kasi isa to sa mga issue ng carburetor kapag malamig ang panahon, hirap mag-start. Try natin sa motor ko. Kung mag-start siya ng one click o ilang click o ilang push start bago siya mag-start. Ayan, nakasusi siya. Ayan, start natin. Ayan, ganyan. Okay lang yan, ganyan. Ayan lang. Nakatatlo siya, paps. Minsan, tiyempo-tiyempo rin. Minsan, nakakuha na one click, kuha na dalawang push start, isang push start, itong push start. Minsan, kung talagang sobrang lamig talaga, start ulit natin. Ano siya? Iba dyan, alam ko, iba dyan, nahihirapan eh. May kapitbahay ako puto din carburetor. Alos 10 push start o higit pa. Pero napastart naman niya. Ito ang sakit talaga ng carburetor, mga paps. Kaya yung mga ayaw ng gusto nila start agad, huwag kayong magkakakarburetor, no? Pag-epaila lang kayo kung gusto niyo lagi kayong convenient, start agad. Kasi ito talaga ang sakit talaga ng carburetor na pag malamig ang panahon ay hirap talaga mag-start. So pero hindi ibig sabihin na walang paraan, wala tayong solution. May solution naman diyan mga paps. No, kapag malamig ang panahon, siyempre ididepende rin natin yung change yung engine oil sa panahon. Kaya actually malamig ang panahon ngayon, mahaba-haba to. January to February. Talagang maranasan natin yung lamig ng panahon. Kaya ang gagawin natin, gagamit tayo ngayon ng medyo malabnaw na engine oil, no? Lalo na sa mga nakatira sa mga malalamig na Benguet, Baguio, Tagaytay, o ano pang mga lugar na malalamig sa na area sa kayo nakatira. Pero dito sa amin sa Gentry, sa medyo malamig na, ramdam na namin yung lamig, no? Lalo na sa Baguio or sa Benguet, no? Sa mga matataas na lugar. Kaya pag ganon, palit kayo ng engine oil na medyo malabnaw or manipis na engine oil. Kaya gawin nyo siyang 10W40 o 5W40 na engine oil, or basta yung mas malabnaw na, kasi pag medyo may makapal yung langis, hirap din imikot yung makina. Pero kapag minute na, okay na siya. Katulad sa akin. Yan, sampol natin. Oo. Ay, teka lang. Di ba? Ganyan yun. Pag na yan. Kaya yung mga newbie na kumukuha ng mga ganito klaseng motor, huwag kayong magtataka kung bakit na-encounter yung mga ganitong problema. Kaya nga nauso yung EPI ngayon kasi nga for convenient na rin. And then, kung hindi ka maselan, carburetor pa rin. Okay? So yun lang, may solution, magpalit ng mas manipis na langis, no? Pwedeng 5W40 or 10W40. Okay? Tapos ano pa ba? Siyempre, ito na yung carburetor. Ito na yung carburetor ng tama, no? Dapat balance. Tapos yung kuryente dapat maayos din yung bato ng kuryente, dapat malakas. And then yung tinatawag natin vacuum.
yung vacuum ng vacuum system ng makina na from intake from airbox to carburetor papuntang makina ay dapat maayos ang vacuum system, no? Yung tatlo na yan, yung fuel system dapat maayos, yung problema talagang maayos yung fuel system nyo, maayos yung kuryente, maayos yung vacuum system. Tatlo na yan, pag naging okay yan, naging perfect nyo yan, hindi na masyado mahihirapan yung makina nyo mag-start tuwing umaga, no? At isa pang tips, no, sa carburetor, no, kung carburetor naman gagawin nyo, on nyo, as pipihitin nyo lang ng bahagya, pihit lang kayo ng bahagya, yan, bahagya lang, no? Kung scooter dapat naka-center stand o kaya nakasakay kayo sa motor nyo, kasi mahirap na baka naka-side stand tapos scooter yung motor nyo, yung start na pinihit nyo ng bahagya, baka mandar, under yan, for safety first, okay? So, kung scooter pero kung mga manual naman, okay lang. Pero kung scooter, hanggat maaari, nakasakay kayo sa motor, bago yung start, tapos pipihit kayo ng bahagya, no? Or naka-center stand. Katulad sa akin, naka-center stand to, kulang ako, nakasusi, tapos pihit lang ng bahagya, mga paps. Pihit lang ka ng bahagya. Ayan, pihit. Yan, ikit nyo lang ng bahagya. Ikit nyo ng bahagya. Yan, sa akin. Tapos, push-start nyo. Ano lang. Parang bibigyan nyo siya ng konting gas sa throttle. Ayun lang yung technique. Ayun lang. So, sa ngayon, ayun lang yung may bibigyan kong tips. Ayun yung mga pwede nyong gawin sa carburetor. Okay? Talagang ano na yan, hindi natin guaranteed na always one push start, lalo na kung malamig ang panahon, talagang sakit talaga ng carburetor yan. Okay? Pero nasa depende pa rin yan sa paano preventive maintenance ang ginagawa yung software. Okay? So sa ngayon, ayun lang muna yung tips. Walang perfect na one click push start sa panahon ng malamig, no? Lalo na ngayon malamig ang panahon, no? Yun lang mga paps, maging mahaba ang pasensya sa carburetor. Okay? So kung talagang nakakasampung start na kayo, kailangan nyo nang may gawin na kayo dyan. Sa akin kasi mga madali namang mapastart to. Hindi naman yung 10 beses mo pupustart tsaka ginagawa ko, pinipihit ka ng bagya dito, pihit ka tapos pupustart ko. Kaya hindi pala nakasusi. Pihit ka ng bahagya. Ganyan ginagawa ko. So sa mga scooter, no, kung pupustart nyo siya, kailangan nakasampa kayo, nakaalalagay sa preno, no? O kaya naka-center stand yung scooter nyo, kasi delikado kapag nakapihit to tapos push-start nyo, baka tumakbo, for safety first. Okay? So yun lang mga paps, mahaba ng video at magandang umaga sa inyo. Ayan, kagigising ko nga mga paps, kaya medyo hindi maganda yung parang medyo puwet kasi ng ilang araw na. So yun lang mga paps, maraming salamat, happy new year sa inyo lahat. Salamat sa suporta nyo mga paps. Hayaan nyo, gagawa pa tayo ng ibang mga video para makatulong sa inyo. Ilang salamat sa suporta nyo. Yan kayo lagi, right safe. Laging kalmado sa kalsada at huwag maging swapang. Right safe.